We have this notion that stray dogs are dangerous, stray dogs are yucky. Kakaawa kasi talaga sila. Ang goal lang namin right now is to really help them to be the voice nung mga voiceless. As cliche as it sounds, we wanted to be their voice. Ako po si Tere Kilatan. Isa po akong occupational therapist. Hi po, I'm Romel Kilatan. I'm a research development sa isang manufacturing company. Dalawa lang talaga kami. Regular couple na nag-plan at nag-try mag-start ng stray feeding until eventually dumating na nga sa advocacy na to na adopt a stray at saka feed a stray. Come here, Papa. Come here. Stray feeding, ang pinaka-ginagawa namin, yung advocacy namin, is to feed stray dogs along or yung malapit dito sa area namin. Pag may nakikita kaming stray dog sa kalye, yun, humihinto kami at binibigyan namin ng pagkain. During the first stray feeding journey namin, nag-ikot lang kami through our area, dito lang malapit sa mga namin, sa iba-ibang subdivision, sa iba-ibang mga daan. The pandemic started, parang na-realize namin paano yung mga stray dog na nagsusurvive lang sa mga scraps o yung mga tira-tira ng mga kumakain sa restaurant. Di ba lahat ng mga restaurants before talagang close siya, especially during the lockdown. Who's that happy boy? Why? Try namin magpakain halos araw-araw, everyday, kasi nga wala silang source of food. Even sa basurahan talagang wala Dahil strays tong mga to, wala namang nag-aalaga sa kanila. So, ang ginagawa namin, talagang passion and dedication, merong percent ng sweldo naming dalawa ang napupunta for the stray feeding. Nanggagaling kasi talaga yung pera from our own pockets and hindi siya ganun kadali. Siyempre, yung threat of impounding would always be there. You don't really have the assurance they will still be there dahil ang daming threat sa kalsada, di ba? Pwede silang maging victim ng hit and run, pwede silang maging victim ng animal cruelty. They have access to dirty food or unhealthy food. It's also a struggle kung paano ba namin sila tutulungan medically. Ulit-ulit lang yung mga regular strays na pinupost namin. Binibigyan namin sila ng pangalan. Until eventually, people fall in love with them, people get to know them. Tapos pag, for example, nag-ask ako ng help sa social media na call for adopters, may hashtag pa yan, yung mga followers would help in boosting the post and then nakakahanap kami ng in love na dun sa dog na yun kasi kilala na nila. Daddy. Meron kaming isang dog na regular namin. Sobrang pogi niya. Tapos, favorite siya actually dun sa place ng mga guards. Kasi 'di ba yung mga guards naman, sila yung nagiging unang best friend ng mga dogs na yon. And then, one time, may nag-message sa amin through social media na merong daw impounding na nangyari sa lugar. And unfortunately, yung sobrang poging dog na yon, na pinangalan namin na Vladimir, nahuli siya. We dropped everything, dali-dali kami pumunta doon. Pagpunta namin doon, kinontak namin yung pinaka-close niyang guard. Yung pinaka-close niyang guard na, kuya ganito, na nahuli si Vladimir. Pinaka-masakit na part kasi doon, walang capability yung guard na yun na kunin yung dog. Kasi 'di ba? Kasi yung guard na yon, nakatira siya sa probinsya. Nagre-rent lang siya ng room dito sa Manila. Ay, Diyos ko po, may sugat sa ilong. So, ang nangyari, naghanap muna kami. So, wala kaming choice but to look for an adopter for Vladimir. Finoster muna siya. So, tinubos namin siya sa pound. Finoster muna siya ng isang family dito sa Las Piñas and then hinatid namin siya sa Bulacan sa possible adopter. However, hindi nag-match. Buti na lang, meron kaming adopter na malapit dun sa Bulacan na nag-foster kay Vladimir. So, ang ginawa namin ni Rommel, we moved mountains para lang mapagsama yung guard at saka si Vladimir. So, ang nangyari po, nag-raise talaga kami ng fund. Ginawa namin ng lahat para lang mapadala namin si Vladimir, makapag-rent kami ng van para maihatid namin si Vladimir doon sa probinsya ni Kuya Guard. Nakuha namin, na-capture namin sa video yung pagkikita nila. Nakitang-kita talaga na tumakbo siya. Ang lungkot-lungkot niya. Tapos nakita niya si Kuya Guard. Talagang tumakbo siya towards Kuya Guard. Halos tumumba sila. Tumumba sila sa floor.
nag-rent kami ng van for them, tapos niyahatid na siya sa probinsya. So far naman, nakahingi kami ng update last month eh. So, very healthy, tsaka very pogi pa rin yung dog. Happy birthday, Tyrion! Initially, nag-start naman kasi talaga kami because of Tyrion. Si Tyrion yung first dog namin. Siya yung tinuturing naming anak. Siya yung panganay namin. Technically, binili namin si Tyrion, pero si Tyrion naman yung nag-inspire sa amin na mag-adopt at saka mag-rescue. Because para sa amin, sinave kami ni Tyrion. So, what we wanted to do is just to share what is being shared to us. So, parang, sobra kasi yung love. Sobra kasi yung love na na-receive namin. Sobra yung love na nabibigay ng mga dogs. So, yung social media is our platform for people to really appreciate yung love at saka yung love na nabibigay ng mga stray dogs. At saka makatulong ba? Dahil nga natulungan kami ni Tyrion, yung aming dog na nag-inspire sa amin, we wanted to share it to those who need it in the streets. After 3 years of stray feeding, successful nakapagpa-adopt kami ng 78 strays from the streets and lagi naman kaming in contact with our adopters. Yun, yung power of social media na makilala yung mga stray dogs and then na-fall in love sila. We will not stop. We will not stop helping. We will keep doing what we're doing hanggang sa kaya namin. Magsi-stray feed kami, magpo-promote kami ng adoption.